Okay, so magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi sa inyo pong lahat. It's me again, Angel Whisper 11, ang inyo pong lingkod na magbibigay po ng mensahe sa inyo. Siyempre mula po kay God, sa Ascended Masters, Divine, Holy Spirit, um, sa universe, sa spirit guides, angels, archangels, and of course sa mga elementals. Yan. Ito po, okay. So, syempre, nais ko po muna magpasalamat po no, sa mga patuloy po na sumusubaybay, nakikinig, nitong ating YouTube channel, and sa mga new subscribers po, maraming salamat din po. And, again, sa mga baguhan po dito na bago pong napapadpad, ito po is para po to sa mga, ito po is magsisilbi pong gabay po ninyo, no? Magiging gabay po ninyo ito sa spiritual na yung may mga tipong nararamdaman, may nakikita, may naaamoy, ganyan, kinikilabutan, or mayroon po kayo mga nakikita, nangyayari sa inyo mga kababalaghan, no? So, ito po is para po sa inyo to. Okay, sa bagay, bang marami mga katanungan patungkol sa inyong mga buhay-buhay, mga ganyan, ano. So, this YouTube channel, Angel Whisper 11, is para po sa inyo. Okay? So, sa ano po nito, sa dulo po ng ating reading is palagi po ako may healing. May healing session po ako para po ma-cleanse po kayo after the reading. Kasi sa reading po talaga is hindi naman po tayo laging positive, no? May mga negatives din po tayo na mga readings. Okay? So, okay, so, ngayon po, ang topic po natin ngayon or ang message po, no, so ito po is galing po ulit sa vision ko. Actually, dapat nung isang araw ko pa po ito i-upload, no, or i-record. This is about sa, pero po akong tatlong nakita doon na naka-hood. No, naka-hood na tatlo. Alam niyo po yung naka-hood, it's a spirit, no, pero wala pong mga muka. It's a dark, no, pero andito yung naka-hood sila na tatlo, na parang nakatingin sa inyo, nagbabantay po sa inyo. So, gusto ko pong malaman at paaalam ko po sa inyo kung ano po ba yung mga ano po ba yung ginagawa nila, no, sa buhay ninyo, ano po ba ang papel nila sa buhay ninyo, good po ba to or bad, no. So let's see kung ano po yung bibigay sa atin ng sa Holy Spirit, ng divine, sa mga angels, ancestors po ninyo, spirit guides po ninyo, no, as well as the mga elementals, kung ano pong ibig sabihin ng tatlong magkakatabi na naka-hood na yun na wala pong mukha, no. So malinaw po yung hood na yon, medyo ano pa nga siya, parang velvet yung tela ng hood. Parang it's kinda, parang ganito ang color niya. Yan, ganito ang color ng mga hoods nila. Pero parang alam niyo, velvet yung tela. So, alamin po natin yan. Ang pangit po dito, no, for me, kung ang pinakita po sa akin na kulay ng hood, no, is itim, but it's blue eh. It's parang powdery blue yung color niya. Okay? So, let's start. Mag-ano po muna tayo, mag-pray po muna tayo bago po tayo mag-start. Okay. So, gagamit po tayo ng more on tarot. And meron po akong, actually mga bagong cards po to, no? So, bibinyagan po natin siya. Hoping magkasundo po kami ng cards. And I know naman magkakasundo kami. Okay, let's start. Mahal na Hesus Kristo, mahal na Diyos sa masalangit, mahal na Birheng Maria, mahal na Santo Niño, pakibasbasan po ng napakalalakas sa kapangyarihan, banal na dugo, banal na ngal, banal na spirito ang mga baraha kong ito, para po maipaliwanag ko po at masabi ko po sa akin po mga tagapanood kung ano po ang nais nyong ipahatid sa amin, sa akin, sa kanila, patungkol po dun sa vision na ibinigay nyo sa akin na tatlong nakahood sa akin pong vision. Naway maibigay niyo po sa akin na sapat at detalyadong mensahe na magagaling po sa inyo lamang. At ako po'y patuloy na nanalangin na kami po inyong iligtas sa anumang kapahamakan, disgrasya sa kuna at ang pagklase ng karamdaman na tukso at bigyan po ng kagalingan lahat ng may karamdaman. Samahan niyo po kami ngayong oras na ito at ako po yung humingi sa inyo napakalakas sa proteksyon, pagdepensa, laban po sa mga kalaban. Maraming salamat po. Amen.
Okay. So, let's start. Siyempre, bubuksan ko po muna tong aking, yeah. Diba? Ang ganda-ganda. Ang ganda-ganda. Ang kumukuti-kutitap, diba? Okay. So, let's see. Saan ba tayo kukuha ng message muna? Okay. So, dito muna tayo sa aking isang card. Okay. So, let's see kung ano ba ang sasabihin or ano ba ang first message ng ating card. Tarot card. Okay. So, sa mga gusto pong mag-avail ng ating mga oils, medallions, yan. At gusto nyo pong makita yung mga iba't ibang medallions, meron po tayong upload dyan. So, browse lang po kayo. Okay? Meron po tayo dyan. Okay, so let's start. Ano ba ang nais ipahatid, no? Sa inyong mensahe, sa inyo, no? Nito nga tatlong naka-hood na to, no? Pero I think this is a divine masculine or a boy o lalaki, no? Itong nakikita ko dito sa aking vision, no? Ano ba ang nais nyong iparating sa aking mga collectives? Okay, so let's see. Kung ano ba yung nais nilang iparating? What's the first message? Ooh. It's a Ace of Swords, no? Wow. Ooh, Three of Cups. So, ang ganda. Ang ganda naman, no? So, let's see for the last card dito. Yan natin. Okay, so we have, gawin na natin 5. Kuha na tayo ng 5 cards para mas maganda. Pero actually, maganda yung cards. My goodness. Okay, so it says here, ang ganda ng card mo, bebe. Okay. So it says, no, na kumbaga dito sa 5 cards, no, na bumaba ngayon. We have the Ace of Swords. Titigan nyo maigi. We have the Three of Cups, which is yung tatlong nakita ko nga na naka-hood. And we have the World. We have the Ace of Cups. Papakita ko po muna sa inyo yung mga cards. And the High Priestess. Diba ang ganda? No? Kung kayo po is talagang andito na lagi kayo sumusubaybay, halos maiintindihan nyo na po yung mga meanings sa mga cards. No? So, for me, as a whole, no, yung cards na yan, sinasabi lang po dyan na, kumbaga, nagpakita po sila dito sa vision ko para lang po sabihin sa inyo na sila pong tatlo, no, is magbibigay sa inyo or parang silang tatlo is nandiyan dyan sa inyo para po bigyan po kayo ng pag-asa sa buhay, katatagan, overflowing na abundance, spiritual knowledge. Ano ba yung spiritual knowledge na yan? Bibigyan ka nila ng guidance habang ikaw nandiyan sa spiritual journey mo or nanggagamot ka na. Itong tatlong tong nakahood na to. No? And andito rin yung sinasabi niya na sinasabi nitong tatlong to na bibigyan ka nila ng lahat ng mga pangangailangan mo spiritually. Lahat ng mga pangangailangan mo sa mundo ng espiritual, lalong-lalo na sa panggagamot mo. Bibigyan at bibigyan ka nito ng mga gagamitin mo na, alam mo yung tipong hindi ka mahihirapan sa paggagamot mo or sa lahat ng gagawin mo sa mundo ng spiritual. Okay? And, since andito nga yung spiritual, ang the High Priestess, no? So, andito rin yung sinasabi ng the High Priestess na, kumbaga, andito yung alam mo yun, yung tipong parang nagkakaroon ka dito ng mataas, no, na antas sa pagiging psychic mo, no, especially kung halimbawa ikaw is parang sinasabi kasi dito na you need to take care, no, sa crown chakra mo or psychic abilities mo by using this incense. Kailangan mong mag-insenso na mag-insenso, no. Ito yung sinasabi dito, actually this is one of parang utos, no, ng High Priestess. But andito yung every time naman na, alam mo yun sa pag-iinsenso mo, or dahil sa intuition mo na yan, and alam ko sa alam ko, no, na
for some of you, no, is talagang dito everyday na po nag-iinsenso. Or maybe meron na po talaga times or days kayo, days, no, na nag-iinsenso. But sa nakikita ko po dito sa the High Priestess is, ito po yung nagbibigay sa inyo ng comfort or parang heal. No? Dito po kayo nahihil every time po na kayo ay nag-iinsenso. No? But the thing here is, andito yung talagang parang maybe you're dito sa Ace of Swords, no, as I can see here, no, na humahawak po siya ng globo or globe, no, or mundo, na while nandito yung nagsusulat siya, no, ng mga, I don't know, maybe this is our prayers, no, yes. So, andito yung parang oh, I see. So, maybe for some of you is may mga vision po talaga ngayon or magkakaroon po kayo ng mga vision pa or etong tatlong to is magtuturo sa inyo to talaga ng spiritual knowledge na mga lihim na karunungan na kailangan nyo po itong i-journal, na kailangan nyo parang ang sinasabi po dito sa etong tatlong to na nakahood na to is sinasabi dito na kailangan mo mag-prepare ng pen and notebook, no, or anything na pwede mong pagsulatan kasi andito yung magbibigay sila sa iyo. Or maybe meron pang iba na kumbaga andito yung maybe sa ibang lugar, no, or province or country, no, is andito yung meron magtuturo sa inyo. Kasi meron ditong parang nangangapa ka no, nangangapa ka sa ibang lugar na maybe merong magtuturo sa iyo or magga-guidance sa iyo or meron kang tuturuan or meron kang pupuntahan para magkaroon ka ng extra or another spiritual knowledge. Yung mga ganun. And magiging successful ka naman dito. Kasi actually, ang dami mo na Or maybe you're writing a book here. Possible din na ganun. No, na parang gagawa ka ng isang libro na makikilala sa buong mundo. Possible na ganun. No? Maybe gagawa ka ng mga Latin prayers para dito and makikilala ka sa buong mundo. And now we have the Lovers. No? So we have the Lovers under this Ace of Swords. So, here, no, kumbaga, para sinasabi lang dito sa cards na to na the Lovers is andito yung maybe some of you, no, is planning, no, to go abroad or to travel, no, para lang kasi ito rin special sa mga nagkaroon po na talaga ng trials sa buhay, no. So ganda nung second card. Okay, so andito yung sinasabi lang po dito sa the Lovers na to, tong card nyo na po ito na hindi nyo rin po kailangan alalahanin pa, no, yung about sa relationship mo sa lahat, hindi lang po sa pag-aasawa, sa pagbo-boyfriend, kundi sa lahat, no. So andito yung you are well guided by your angels na magkaroon kayo lagi ng peace, no, and love sa paligid mo. Andito yung mas parang kung sa ilang percent, no, parang 98% is talagang marami kang alam mo yun, parang naibalik yung pagmamahalan, na pagkasundo-sundo. Andito yung mga dating parang galit na galit sa'yo, ina-underestimate ka, and now isang dito na yun talagang lumalapit na sa'yo. And for some, is talagang andito yung pinaninindigan or talagang ayaw pasapaw or ayaw kang alam mo yun, ayaw kang parang paniwalaan pa sa mga nangyayari sa buhay mo. No? May mga ganun. But yung mga ganun bagay is kailangan nyo na lang po yan i-ignore. No? Just let go, let God. And here is the judgment. No? Kumbaga, andito yung judgment is, andito yung may mga angels talaga na parang hinahango ka or parang isinisave ka ng mga angels mo from sa mga pangyayari dito sa makasalanang mundo. Isinisave ka nila. So, ang ganda Actually, nangyari na sa akin to. Nangyari na to sa vision ko nung matagal na, siguro mga month of Feb, March, no, na andito yung nakita ko yung angels na parang binubuhat ka.
Pero nasa heaven yun eh. Ito kasi is galing ka sa mundo. Na parang, alam mo yun, inaahon ka niya or parang andito yung inilalayo ka niya or ilalayo ka ng mga angels mo sa mga ah, makamundong bagay or makamundong pangyayari dito sa mundo ito. No? What else? Uh-huh. Queen of Pentacles. Wow, there's a lot. No? There's a lot. Bakit ganito nakataon? Okay, so we have Ace of Queen of Pentacles. This is you. No, since andito siya sa the world, so now is andito yung talagang there's a lot, no. Kung kanina meron kang Ace of Cups, no. This is just a confirmation lang po, no, na kung about sa pagiging abundance is talagang andito yung overflowing talaga yung abundance na marireceive nyo from God. Lots of blessings ang makukuha nyo po dito. Okay? What else? And we have the King of Swords. And wow, the Star, of course. And since ikaw is the High Priestess dito, no, is andito talaga yung uh, talagang makikilala ka. No, it's because of talagang maybe because of your visions, no, ang dami mo talaga nakukuhang mga visions or maybe dreams, no, is marami ka nakukuhang mga infos, no, from spiritual realm, no. And we have the King of Swords here, and there's again a lots of lots of books here. So maybe andun talaga na marami ka pang makukuhang mga maybe prayers, no, from your vision, from your dreams, or from your guides, no, or marami ka makikreate, no, pwede, possible yan ha, na ikaw mismo makikreate or ikaw gagawa mismo ng Latin prayers. Possible na ganun. No? Kasi this is a confirmation lang. No? Meron kang library eh. Or maybe, dahil dyan sa library mo na yan, is magiging ano ka, magiging well-known ka globally. No? Yan yung first card mo. And yan yung magiging way mo para ma-reach mo to or makuha mo to. Okay, so let's resume. So, now is we have the Star. And yes, no, kumbaga, kung pagdidikit-dikitin ko po itong the High Priestess, the Star, and the King of Swords, yes, no, this is a confirmation na talagang because of your psychic abilities, it really helps a lot sa spiritual na mundo mo na you have the star here. Meron kang star factor talaga. You have this charisma, you have this para kang isang potion or isang para kang ikaw yung naglalakad or lumalabas na gayuma sa lahat ng tao na marami na-attract sa iyo, maraming magmamahal sa iyo, maraming lalapit sa iyo na kahit na tipong alam mo yon, walang pili, no, kahit tao, spirito, elemento, lahat ultimo sa dagat, no, is nandito yung talagang parang hinahanap kita. Hinahanap ka nila, gusto ka nilang makita, gusto ka nilang makasama, even sa mga sea, mountains, kahit saan, gusto nila yung energy mo. Kasi meron kang ganitong energy na nakakagaan or parang nakakalimutan nila pansamantala yung mga problema nila sa buhay-buhay. Kahit na sa kabilang buhay sila. Or parang kahit na mga animals man sila or elemento, no, andito yung nakakapagbigay ka talaga ng ibang lakas, ibang energy. Okay, so let's see kasi kung kanina sa The Lovers, no, and we have this four of Swords, no, na parang dito yung meron ka mga fears, no, meron ka pa rin mga fears, pero kailangan mong ano ba tawag dito, paglabanan mo to mga takot mo na to, especially sa sa relationship, parang
bothered ka pa rin dito sa sa relasyon mo. Why? Bakit? Bakit parang aligaga ka pa rin dito? Let's see, we have the Six of Swords. Okay, so nagkakaroon ka ng fears dito, no, sa parang sa relasyon mo. Kasi parang till now, parang meron pang konting bahid ng pagdududa dyan sa'yo about dito sa person mo. When it comes to relationship to, no, husband, wives, ganyan, or may karelasyon. Kasi sa nakikita ko dito is, parang nakikita mo dito sa person mo na parang happy-go-lucky or parang andito yung hindi naman sa ini-ignore ka, pero andito yung for you, parang hindi pa rin enough yung pinapakita nitong effort sa'yo. Huwag tayo masyado mag-expect, no? Pero kung meron po kayo nakikita ng mga changes dito sa person ninyo, na hindi man ganun kalalim yung pagbabago niya. Pero kung i-compare nyo po sila, yung treatment nila sa inyo noon, ano nyo na po yun, i-appreciate nyo po yun. No? Kasi minsan po talagang ang tao, andun po yun, hindi agad-agad na ibibigay ng todo yung effort or yung pagmamahal. It's because of, lalo na po kung may mga love spell pa, or spell work, or agayuma, kulang sa tao, is may mga latak-latak pa po yan. So all you have to do here, the best thing talaga na pwede nyo gawin dito is keep on praying, no? Ano nyo po kay God yan, i-address nyo po kay God na magkaroon na po na tuloy-tuloy na kagaling at tuluyan na po malusaw kung ano man po yung nasa katawan ng person ninyo. Kasi andito yung yung takot mo na parang na baka matake ulit, pagkahiwalay kayo, no? And masaktan ka, na gano'n, or natatakot ka dito na baka may mang-agaw na naman, and natatakot ka dito na baka sapian na naman siya, no? For those, maybe for some of you, ganun na nangyari na dito sa Six of Swords, no? Natatakot ka, it's because of here, sa Six of Cups, na kasi meron kayong mga anak. So, ito is pinag-uusapan na ngayon dito, is may mga anak po kayo, or may anak kayo, no? Maybe your youngest is a girl here, no? Na parang natatakot ka, no? Na parang mawalan, no? Ng tatay or nanay, no? Ng anak mo. So, at ito yung gusto mo kasi is talagang magkaroon ng agad-agad no, na agad-agad na solusyon sa naging problema mo from the past dito sa person mo about sa relationship ninyo. But ano naman to, in God's perfect time, no, is darating po itong talagang linis na po itong person ninyo. Huwag po kayo pag-alala. Kasi nakikita ko po dito sa chariot, no, is still kumbaga magkakaroon naman po ng ng solusyon, no? magkakaroon ng solusyon to in the near future. Huwag po kayo mainip, okay? What else? Meron pa ba about relationship? What about sa spiritual? Okay, so the Hangman. Okay, so dito sa the Hangman, maparelasyon, mapa-spiritual, mapa-vision, trabaho, no? Is, andito yung hindi ka hahayaan ng mga angels mo, ng universe ni God, no? Na ikaw is talaga totally bumagsak, no? Or masaktan. Hindi. Andyan sila to save you or to save your family at ma-maintain yung pagiging buo. Okay? Spiritually, also, ganun din. Kumbaga, lagi may nakaprotekta sa'yo. Especially pagka alam nilang ikaw ay nahihirapan na, nandyan sila. Also, here sa Eight of Swords, no? Na talagang merong magsisave sa'yo pag alam nilang ikaw is pabagsak na. No? At alam nila na may mga mananakit na sa'yo, may mga umaatake na sa'yo. God saves you. God will save you. God is always there. Ayun yung kamay niya, na isa-save ka. Nakukunin ka niya, na ililigtas ka niya, anumang oras.
Kasi ang gusto niya dito sa Page of Cups, no, is ang, kumbaga, again, hindi mo to kailangang, parang, hindi mo kailangang pagdan, pagdaanan pa muli, no, yung dating nangyari sa iyo from the past. Tapos ka na dun, eh. So, ang gusto dito ni God is yung magkaroon ka ng magandang love life, yung bang magkaroon ng magandang relasyon sa buhay, relasyon sa partner mo, magkaroon ng, alam mo yun, ng kapayapaan naman, this time. Kasi, hindi ka na bata eh. Tumatanda ka na. So, mas nagiging shorter yung pagstay mo dito sa lupa. So, ang gusto ni God dito is maranasan mo naman yung saya na tinatawag na matagal mo nang minimithi. Okay? And for some of you, sa mga singles, no, is may nakikita po ako dito na may mag-o-offer sa inyo, maybe nangliligaw, mga ganyan. Meron po. Okay? So, abangan nyo po yan kasi parang may offer po sa inyo. No? Or meron pong, for some of you, meron pong mga offers na darating, opportunities na talaga namang igagagalak po ninyo na magiging fruitful po ang buhay nyo dito. Okay, so we have the Ten of Wands here, which is, kumbaga, andito yung, for some of you is, andito yung nagtitiis po kayo eh. Kumbaga, ito sa Eight of Swords, no, the Hangman, Page of Cups, no, is andito yung tinitiis nyo po. Ano po kayo eh, matiisin po kayo. Kaya ang dami nyo pong fears, no, ang dami nyo pong fears kasi andito yung lahat ginagrab nyo eh. Yung tipong kahit na buwis buhay na, ginagrab nyo pa rin po. Kasi isinasaalang-alang nyo po, ginagawa nyo po yung mga moves niya. It's because of, para sa mga kids niyo or para po sa mga mahal niyo sa buhay. Kaya parang, okay lang na gawin ko to kahit na mapahamak ako. Para sa mga anak ko, para sa mahal ko. Para kasi to, sa ganito kasi kailangan kong tulungan. Ganun ka kasi eh. So, kahit na maganda kuba-kuba ka, kahit na tipong andito yung alam mo nananakit na yung mga katawan mo, nilalagnat ka na or whatsoever, andito yung binabatikos ka na, still continue ka pa rin kasi alam mong ito is para sa'yo at alam mong andito yung nanlalaban ka na, alam mong safe ka, alam mong andyan si God sa likod mo na handang tumulong sa'yo at bigyan ka ng kaligtasan sa bawat sandali, no? Okay. Let's see kung ano naman itong dalawang cards na ito bumaba. Nasabay. We have the Nine of Swords. And we have the Four of Cups. So, at times, no, is nandito yung, maybe in your dreams, no, in your dreams is andito yung nakakakita ka ng mga, ang tawag doon, parang si Tinkerbell, no, mga fairies, or maybe mga souls, mga ganyan, ano. And, na parang, alam mo yun, maybe this is na-amaze ka rin. No? But at the same time, dito yung fears, na minsan kasi parang ang tingin mo, baka mamaya hindi ka na makabalik. Maybe some of you dito nag-a-astral mo. Nag-a-astral travel kayo. And nandito yung after mo mag-astral travel is talaga namang hapong-hapo ka or maybe may mga ganun ka. And doon mo na i-recall kung asan ka galing, saan ako nagpunta, sinong kasama ko, may mga ganun ka. May mga ganun ka. So, yung astral travel naman po kasi is ano yan, minsan talagang, especially po ako po kasi kadalasan po talaga nag-astral travel po ako. No? So, at times, katulad nung nakita ko na, yun nga po, ito nakahod na ito, no? Is dito po yung, kumbaga, eto, nasa ano lang po ako, nandito lang po tayo. Pero pagka kapunta po ako ng universe, ganyan, sa ibang bansa, yan, especially sa Israel, no? Ngayon po di ako nakakapunta ng Israel ngayon. Bakit kaya? Hindi ako nakakapunta ngayon doon. Nakapunta nga mamaya. Okay, so is there any messages pa po? Okay, so we have the number 6. Or the coffin.
So, there's someone na ano ha, parang, parang, for some of you, no, since this is a coffin, parang sinasabing, for some of you, meron po isang malapit po na kamag-anak ninyo ang may sakit, matinding sakit, malayo, malayong kamag-anak po ninyo to. Malayong kamag-anak ninyo. Okay, sino ito? So, maybe parang sinasabi rin itong nakahud na to na parang hinahatid sa yung message na meron kang kamag-anak na sa malayo, or a friend na meron po talagang na meron ka talagang may sakit or may karamdaman po tao. Or maybe parang possible na kung hindi man po tao, pwedeng property, no, na mawawala. Kasi there's an acute illness or loss of property. So, kailangan na pong lumayo dito sa taong to. Or maybe ito yung lumayo ka sa taong to. Or malayo na po kayo nito, may distance na po kayo nito. So, ngayon is, andito po siyang may matindi. There's an acute illness. Okay, so there's a 1-1, number 1. And this is Fox. Kaya, yun. So, since andito yung Fox, no? So, andito yung, kumbaga, kailangan mo talaga mag-ingat. Kahit na kasi malayo yung tao sa inyo, no? Is danger po ang dala nito. Betrayals. Bibetray kayo talaga nito. So, wag po kayo basta-basta rin po nakikipag-usap. Lalo na po sa mga strangers na tao. Or kahit po ka-close mo, kasi here is, ano to eh, parang, sa nakikita ko po to, or nakukuha ko pong energy to, this is or mabalamang to, nangyari na po sa inyo to ha, na ibibetray po kayo nito, backstabbing. So, less danger po pagka talagang may distance po kayo nito. And now we have the wine. So, once na, ano nyo po to, nalagpasan nyo po itong coffin, Fox, no, is magkakaroon po kayo ng, ano dito, parang, less toxic din. No? Mawawala yung toxic, mawawala yung pag-aalala, mawawala yung energy na pangit na daladala nitong person na po. Itong may coffin and Fox. Fox. Okay, so what else? Actually, yung ano, no, ano to this is divine feminine. No, I'm talking to a divine feminine here. And also divine masculine. So we have here hand in hand. Ganda. Okay, so for some of you, no, kung sino man po dito yung may age na 38, 39, 42, no, or 47, kumbaga andito yung for some of you ha, kung sino man po yung sinabi kong mga ages na yan, it's 38, 39, 42, o 47, ano, is andito yung, kung meron po kayong mga friends, no, or best friends, especially kung isang lalaki, isang babae, possible po na maging turn to love yan. No? Kung sino man po yung mga may age na gano'n. No? Pero pagka nasa 45 na po kayo, no, parang andito na yung medyo magiging, kung halimbawa andito po yung magiging boss kayo, nasa company po kayo, andito, company, sa dito yung magiging boss kayo. If you are halimbawa nasa spiritual naman po kayo, sa spiritual naman po tayo. So, andito naman pagiging superior, master, mentor, leader po kayo. Magiging spiritual guru po kayo.
So at the age of 48, expect mo, no? Expect mo tong financial success sa buhay. 48 pataas. Diyan mo na marireach or diyan mo na mararamdaman na ay, bilyonarya na pala ako. Ay, bilyonaryo na pala. Claim it. Claim it. Okay? Tandaan nyo yung mga sinabi kong age ha. And we also have the sun. So, it signifies talaga, pag the sun po talaga kasi is happiness, new beginning, no? Popularity can be, no? So, ang kailangan nyo lang po talaga dito is still, since andito yung makakamit nyo po yung mga ganyan, happiness, popularity, success, victory, no? Lalapit po ang mga ano dyan eh, yung mga naiingkit, may mga patutsada na kung ano-anong kasiraan para sa'yo, yung mga ganyan, yung parang mga dark side no, is dito po magsisidatingan po yan. So, ang kailangan na lang po dito talaga is, alam niyo yun, ang pinakapanangga po natin dyan, pinakasandata po natin dyan is syempre ang prayers. Para hindi na po tayo lapitan ito mga ahas, no, mga serpiente na to, mga buitre na to, nagbibigay po sa atin ng toxic. Though talagang hindi po maiwasan yan dito sa atin. Pero parang sa continuous po kasing prayers natin at alam niyo po parang andito po yung sense of alam mo yan, yung pagkakaroon po ng psychic abilities or intuition, kapag pinagana niyo po yan, at magiging alerto po kayo lagi. Hindi po kayo makaka-encounter ng ganito na mga backstabbing, no? Yung fox na yan, no? So, ang kailangan niyo po talaga dyan is, yan, yung bibigyan kayo may binasakit din, no? Or parang andito yung aagawan po kayo ng property, nanakawan kayo, no? So, bibigyan kayo ng matinding karamdaman, no? Pero eto naman po kasi kung ano man po yung mga ibabato sa inyo mga karamdaman, kamalasan sa buhay, kabigatan sa buhay, lahat naman po yung magbabackfire billion times. Okay? What else? Okay, so let's see this. Children, bouquet of flowers, the anchor, flames, gentleman, rider. Okay, so sa children, kumbaga, ang sinasabi lang naman dito, pagka ganitong may cards po tayo ng the children, is, andito yung, kumbaga, kailangan nyo pong magkaroon ng parang mahaba talagang pasensya. Kasi kahit naman po saan natin tingnan, no, meron po tayong kanya-kanyang pag-uugali. Ako, kampante, siya aggressive. Siya, kung ikaw diplomatic ka, siya naman lagi gusto ingay, gusto ganun. Gusto warla. Pero ikaw diplomatic ka. So, ang kailangan lang po natin dito is, alam niyo yun, matuto po tayo lagi makisama. No? And para ma-avoid po yung, alam niyo yun, na nag-i-invite tayo ng mga demonic entities. No? Para po mabawasan. I mean, hindi po kayo lapitan. Pagka positive energy po kasi nasaya kayo, full of love, no, kindness, nandyan, faith is nandyan. So, hindi po tayo para pasukin ng demonic entities. Okay? So, ang children po kasi signifies as friendly disposition or gentleness. Kailangan po talaga yung pagiging gentle is laging pasok. Kasi para sa bata, di ba, ang kailangan po ng mga bata is talagang pag-unawa, pagkaalaga, pag-aaruga, mga gentle touch po natin, para po lumaki po sila ng tama. Okay? So, now is dito po sa bouquet of flowers, no, is isa lang naman po talaga. Pagka flowers po kasi is talagang there's a bloom, there's lots of parang may outcome, no? May outcome na or may mga resulta na po sa mga ginawa niyo mga pagsisikap or pagsasakripisyo sa mga ginawa niyo mga nakaraan or mga pagsubok na nangyari sa buhay niyo. No? So, also the anchor is this is a successful ventures, no, in business and in love. So, andito yung
kung sa inyo, parang madalas po kayo nakakakita ng mga 1-1, 3-3-3, mga ganyan, ano, ito is kumbaga, guide to ng mga angels nyo, or parang sinasabi dito na kailangan nyo na pong parang mag-trust din sa angels or sa universe na pinagbigyan na po kayo sa mga kahilingan nyo about sa relationship ninyo, and also sa business na meron po kayo, sa financial. Kaya po andito siguro for some of you talagang meron na po kayong na-earn, no, ngayon na income. Okay? Okay, so we have the flames and gentleman, the rider. So sa flames kasi it indicates good fortune talaga, no, na kumbaga ang kailangan nyo lang po talaga dito is ingatan din, no? Wag po tayo masyadong ma-overwhelmed, no, pagka nakaka-receive na po tayo ng lots of blessings. And here naman sa gentleman also is ito yung parang magbibigay po sa inyo din ng luck, no, or swerte. Baby, yun nga sabi ko sa inyo kanina sa mga single, isang dito yun sila po magdadala sa inyo ng swerte. So, yung iba naman po is kumbaga sinasabi dito na pagka sa gentleman, no, is aside po do sa fortune, no, may dala sa inyo or makakasama ninyo, mamimit ninyo, is ito as a gentleman, yung mamimit nyo po na tao na gentleman, or kahit hindi, kahit babae or lalaki, ano po mag-adjust kung sino man ito mamimit ninyo, kung lalaki kayo, babae kayo na mag-adjust. Pero meron po kayong makikilala talaga na magbibigay po sa inyo ng kagaanan po sa pagpumuhay, sa lahat po. Actually, these are all good news, no? Good news naman siya lahat. Kahit po dito sa number 14, the rider, is good news naman po. Okay, so all in all, dun sa deck na yun, ang masasabi ko lang din po dun is kailangan nyo po magkaroon ng extra care, no, sa pakikisalamuha sa tao, especially sa mga strangers. No, kahit po dito sa makikilala nyo na magbibigay din po ng swerte, huwag nyo pong i-assume agad na yung makikipagkilala sa inyo this time is, eto na siguro sinasabi ni Madam Angel na swerte. No. Again, since kayo is the high priestess here, kailangan nyo pong paganahin yung instinct or intuition po ninyo or yung psychic abilities po ninyo. Be wiser. Kasi alam po nito mga taong to na kayo po is nag-earn, na kayo po is marami po kayong achievements na marireceive. That's why andito po yung mga betrayals, no? And alam po nila masaya na kayo sa buhay kasi nga ang dami nyo ng completion, ang dami nyo na pong achievements. Okay? So what else? Meron pa ba?